mga kaigsuunan ko, mga higala, mga kabisaya dinhi sa Cebu. Maayong hapon kanatong tanan. Nalipay gyud kayo ko nga ag-rage coalition naa karon diri sa Cebu. Kay komportable ko dito sa Manila, dili ko komportable. Kay maglisod ko og tinagalog. Pero ningon magod si Mike Defensor, pare, magtagalog ka paminsan-minsan dahil maraming hindi nakakaintindi. Muna maigsuon, muhangyo ko kaninyo, pasayluag ko, nga magsaksak sinagol lang ta. Ha? Naay gamay nga Tagalog, daghan ang Binisaya. Kay kita manggod mga Bisaya, we are proud of our language. We are proud Bisaya. Maunang kinasing-kasing, muhangyo ko sa mga congressman diri sa Cebu. Palihog lang, barugan nato, panalipdan nato, ang atuang kadugo nga Bisaya atong protektahan si Vice President Inday Sara Duterte. Palihog lang, vote no sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Karon, kini manggaw na ata mo hitag Cebu, no? Na duha ka tawo nga pirmi nato mahinumduman. Kini si Magellan ug si Lapu-Lapu. Mao nan duha ka personalidad nga musantop dayon sa ato ang alimpatakan. Muna nga, let me bring you back to March 16, 1521. Kadto, part na sa history. Pero, kadaghanan dyan sa tuwa, ang gitudlo sa eskwelahan, nga si Lapu-Lapu ang nagpatay kang Magellan. Insakto gamay, pero kulang. Wala gisulti dito, nganong napatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Yun ani manggod. Si Lapu-Lapu, taga Mindanao to. Ning anhi sa Cebu, aron makikita kang raha humabon. Unya, ingon si raha humabon, ugma na ta mag-istorya kay daghan pa kog bisita. Naapa si Bibot Bilyo. Unya, ingon si Raho Mabon, huwata lang ko dito sa Mactan. Dito pag-standby. Kay lami ang pagkaon dito. Iba na ay syutukil, sugba, tuwa, kilaw. Pero karon na, sa una, dili man na syutukil. Sa una, ang tawag ana, kaptil shoot. Unsa nang kaptil shoot? Kaplog, tilap, shoot. Moto ingon si Lapu-Lapu, sige, dito lang tahulat. Karon, si Magellan, gikan sa Humabon. Humabon Island sa Samar. Kay dito sila nagpahuway, nag-recover. Kay daghan ang gutom, namatay sa biyahe. Gikan dito, nilahos sila sa, ingon sila Limasawa Island daw sa Southern Leyte, parte sa Maasin. Pero naglibog ko, kay kung basahon nimo ang gisuwat ni Pigafetta kadtong chronicler ni Magellan, dili man musibo ang description
dito sa Limbasawa Island. Kay niingon si Pigafetta, pag abot nila dito sa kanang gitawag nga Limbasawa, ang iyang nakita, daghan og truso. Unya ang mga katawhan, giadornuhan og bulawan. Daghan og bulawan. Wa may bulawan sa kanang Limbasawa Island. Matay. Ako man yung gituyok na, gibaktas na ko ng Limbasawa Island. Kauban ako si Uging Mercado. Wa gyud ko kita og kanang dagkong kahoy nya mga bulawan, wala. Ang bulawan nasa agusan. Na dito ang bulawan. Ang mga truso nasa sa agusan. Wala sa Limbasawa. Mabitaw nga ang mga taga-agusan niingon nga nahitabo ang unang misa dito sa Masaw, sa Agusan, dili daw sa Limbasawa. Pero kay nagdebate sa Congress, ning insist si Imelda Marcos kay si Ferdinand Marcos may presidente ato. Insa dili, dapat sa Limbasawa, diha sa Southern Leyte. Muna ang first mass. Moto ang Congress, way mahimo. Gidecree nila nga ang first mass naa sa Limbasawa Island. Gikan dito, proceed si Magellan. Paingod diri sa Kuan, Cebu, sa Mactan. So pag abot niya dito, naa na sila Lapu-Lapu, naghuwat. Unya, nakuratan sila Lapu-Lapu kay pagtanaw niya, galyon, di ba? Galyon, dagko kayo ang kining, si tawag ini, kining layag. Dagko kayo. Karon, si Lapu-Lapu was an Iranon warrior. Nga naman, ang weapon ni Lapu-Lapu, kampilan. Kampilan, maunay official nga weapon sa mga Iranon dito sa Mindanao. Kanang kampilan, sundang na nga taas, unya ang tumoy, mura og nagsanga. Maunay ginagamit, dili pang matada og baka, dili pang matada og kabaw, pang matada og tao. Moto, pagtanaw ni Magellan, gikan sa galyon, sa taas, tanaw siya, uy, daghan og tao naghuwat sa iya. Pagtanaw niya, puro gahubo, og kwan, way sinina, bahag lang ang uban. Karon, daghan og patik, gitawag nila og pintados. Pintados, daghang patik. Murag na pagani si Mayor Basti ato dito, nakauban. So motong si Magellan, siya ako'y kanaog. Lahi dito sa Limbasawa. Kay sa Limbasawa, ang gipakanaog ug una ni Magellan, pare og sakristan. Kadto si Father Pedro de sa pangalan nato yawa to, de Valderrama, og si Pedro Kalungsod, katong iyahang sakristan. Karon, pero dire, si Magellan na naog dayon. Ang problema ni Magellan, ang iyahang pantalon nga gisuot, kana bitong sida. Sida. Unya ang sida, asa man na ginagamit, kana mangingisda, muna ginahimo nga paon. Kay mutukob ang isda, magsinaw-sinaw man na sa ilawom sa tubig. Labi na yun kung maiguog ka ng hayag sa adlaw. Unya katong tungura, mga dayon paniud to, naog si Magellan, sida ang suot. Nya napud siya ka ng sabli niya. Unya, wasa kay balong ang Lapu-Lapu, batuon. Daghan og isda sa bato nga naghuwat. Pagtanaw sa kanang pugapo nga isda, di ba pugapo, dakog ba niya, hait og mga ngipon. Tanaw sa pugapo, uy, kaya nagsinaw-sinaw pag yun ang itlog ng Magellan.
Ang Pugapo, giambakan dayo ng itlog ng Magellan. Pagpaak, na-outbalance si Magellan. Hapit matumba. Pagtanaw ni Lapu-Lapu nga na-outbalance si Magellan, tigbas. Hapit maputol ang bukton. Pagkatumba ni Magellan, gidunggab diretso ni Lapu-Lapu og Kampilan. Moto, patay. Patay si Magellan. Ang problema, si Pigafetta, naara sa ibabaw sa galyon. Muna giingon nga history from the deck of a ship. Tanaw siya. Patay na si Lapu-Lapu siya. Ipangutanan niya itong iyang tao nga kahibalo magkuan. Nag-Espanyol, no? Insya kung siya nahitabo sa ubos. Ito yung tao, gipatay si Magellan. Siya, kung giyon sa pagpatay siya, Pugapo. Unya, si Pigafetta, ang gisuwat niya, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Moto, ang history nga nasuwat, si Lapu-Lapu, mo'y nagpatay kang Magellan. Way labot ang Pugapo. Ako nang paambit sa inyo karon kay basin pa di ay, muabot ang adlaw nga mugawas pod ang tinuod. Nga ang nagpatay kang Magellan, dili lang sila Lapu-Lapu, kundi kauban ang Pugapo. Anyway, may igsuon. Kining dako kayong problema karon sa Pilipinas. Hagsa ang ekonomiya. Hagsa ang nasod. Pait ang kahimtang sa katawhan. Mabitaw nga dito sa San Juan, pag-launch na mo sa RAGE Coalition, ni istorya si Mayor Baste Duterte. Ingon siya, isa lang kaulo ang kinahanglan namo dinhi. Ulo lang ni Marcos. Tinuod man to. Pero lahi lang ang pagsabot ni Manang Claire. Lahi lang. Figure of speech to. You should not interpret that literally. Dili man buot pasabot nga putlan og ulo si Marcos unya dalo nato dire. Dili sayop na. Gani gidaig pa ni Mayor Baste Duterte si Marcos nga naman gisayunan ka. Sa kadako sa problema sa Pilipinas, hagsa ang ekonomiya, hagsa ang nasod. Pait ang katawhan. Unya, sa dako nga problema sa Pilipinas, kinsa may gikinahanglan ang pinaka-bright nga tao sa tibuok Pilipinas. Kinsa man na ang presidente sa Pilipinas, si Marcos. Mao na kinahanglan ang musulbad unta sa problema sa Pilipinas ang atong presidente. Dili kitang katawhan ang atong presidente. Ang problema kay di man makitaan ng presidente. Mo bitaw nagfile mig kaso sa Supreme Court, mandamus, para ipagawas ang health record sa atong presidente. Unya, dungag ni Ada, kinahanglan, manduan sa Supreme Court ng pagpa-hair follicle test siya. Wa ko magdahom nga aksyonan sa Supreme Court dayon ang petition. Pero ilang mag-aksyonan dayon, gipatubag o gipa-comment ang Malacañang sa among petisyon. Ambot lang og hantod karon, murag wa pa man sila mo comment. So dako ang puruhan nga basig mo daog ta sa kaso. Naman si Bebot Bello diri maayong laki man eh. O maayong abogado. Oh.
Pareho may eskwelahan ani. Dili lang may parehog fraternity. Pero pareho may eskwelahan. Pareho may aning graduate sa Ateneo de Manila University School of Law. Pero si Bebot Bello, ang iyang fraternity, Aquila Legis. Ako, Fraternal Order of Utopia. Ako manghinauton ko, maigsuon ko, na unta ang atong Supreme Court muaksyon na dayon, i-issue ang decision aron sa ingon kitang mga katawhan, mga Pilipino, wata magtanga ka na nangangalang ta, uy, kano sa man mo gawas ning presidente? Di man makitaan. Unsa man asa man yun pwede pa ba o dili na? Kaya kung di na pwede, na may vice-presidente. Mao man ay gimando sa konstitusyon nato nga kung ang presidente dili na makaako pag-dispose sa iyahang duties and obligation as a president, na ay vice president, gamboy mo, dapat mo take over sa pagduma sa gobyerno. So mahinungdanon kayo mga igsuon ko, nga kinahanglan aksyonan yun sa Supreme Court ang atong petisyon. Petisyon ni dili man ni para sa ako unsay labot na ako, di siya magpakita diha, di man masakit akong tiyan. Pero ang katawhan nagulat. Naghulat ang katawhan tungod sa kapait sa kinabuhi, sa kalisod nga atong natagamtaman karon sa atong administrasyon. Kaya, tagalugin ko na ngayon para kung kasuhan ako, may kasama na si Mike Defensor. Problema kasi kay Mike Defensor, sa totoo lang magkasama kami sa cabinet noon. Pareho kaming sekretary. Noon pa man, si Mike Defensor, mahilig talaga yan maglaro ng apoy. Kaya, muna yun, mapasok man yun. Duwa kag kayo, mapasok man yun ka. Muna si Mike, kayo lang yun na yung paboritong duwa. Kita na, bantay. Basketball, pickleball, daghan. Pero si Mike Defensor, kayo. Kayo ang duwa, anak. Itaw, makasama. Talagang taus-puso ako nagpapasalamat sa liderato na pinakita ni Mayor Baste Duterte tungod kay siya ang nagmugna sa Rage Coalition. Dagan ho tana, unsa man ang Rage Coalition? Ang Rage Coalition, mga igsuon ko, kanang nagdilaab nga kasuko, nagdilaab nga kalagot sa atong administrasyon. Mao na ang Rage Coalition. Naata karon diri sa Cebu, aron atong ipakita nga kitang mga Cebuano nagdilaab usab ang atong kasapot, ang atong kalagot sa atong administrasyon. Ay dili day nako, wa ko'y labot ana, wa man ko butar ang piniste. Oh. Kay katong ni aging eleksyon 2022 ba to? Ang kandidato nako ato pagka-presidente si Leni Robredo. Ang akong vice-presidente Sara Duterte. Wa man ko mo suporta kang Kiko Pangilinan nga Vice President ni Sara Duterte. Kay pag-ingon ni Leni Robredo nga kung mahimo musuporta ko sa iyaha, yung ko pwede man ma'am pero dili ko kasuporta sa imong Vice President. Siya, bakit? Ko banga.
Banga kayo. Banga nga senador, ngilad pagyog dagway. Mauto, katong eleksyon, ang akong gisuportahan, Leni Sara. Wa ko masayop. Kay, sige kog, hunda-huna ato kung ano, suporta mo ko aning buwangan ni nga, wa gani ni mo graduate of college. Wala gani civil service eligibility. Lupig pa siya sa ordinaryong empleyado sa gobyerno nga naay civil service eligibility. Kini, presidente sa Pilipinas, walay civil service eligibility. Maunay nakabuang sa atong konstitusyon. Sayo nang ka, ordinaryong empleyado sa munisipyo, ordinaryong empleyado sa Kapitolyo, di nimo patrabahoon kung walay civil service eligibility. Pero presidente sa Pilipinas, bisag wala kay civil service eligibility, madawat ka. Maunang nagkalitsi-litsi ang Pilipinas. Muna mga igsuon ko, kinahanglan yun, magkahiusa ta, maghugpong tang tanan, aron sa ingon, masulbad ang pinakadako nga problema nga giatubang karon sa nasod nga Pilipinas. Busa sa 2028 presidential elections, karon pa lang, musulti ko sa inyo ha, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Sige, kamoy padayon kay nayabag na ko. Pare. Duterte! 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 Teka, salamat.